So, part 2, February 26 chart analysis. Dito naman, lalagyan natin ng indicator. Gagamit tayo ng stochastic. Ayan, stochastic na lang gamitin natin. So, let's start from daily. So, yung daily natin, previously, ito, nandito lang sa taas. Pero ngayon, pumasok siya below 80. Below 80. So, this is something. Parang nag-align siya dun sa analysis natin na bakit ayaw tumuloy. Pwede kasing mangyari dito kahapon, pwedeng mag-bounce, gumabang, until makarating dito yung price. Pero hindi nangyari, so, magre-react lang tayo kung ano yung pinapakita ng chart. Ganun. So, we will combine now price action sa isang indicator. The indicator is stochastic. So, for daily, ayan, medyo bearish yung pinapakita niya. So, ito yung pagbulusok na ganun. Ayun yung red. And then, yung green naman, when we go lower time frame, so, ito pa rin, pula pa rin yung nagpapakita, pabulusok pa rin yung nagpapakita dito, and then dito, pag ina-average kasi to, mas malalim yung pagkakababa ng red na to. Lalo na to, ayun yung pagbulusok na yan, correction. Ito yung pagtaas na to, nag-correct ng konti, pero napakaliit nung ginalaw. So, ibig sabihin, parang hirap na hirap iyakyat. Ito. Andito na siya, pero yung price nandito pa lang. So, hindi nga na-break yung previous high. And then, nagkaroon ng drop ng red kagabi. Ayan. So, ito siya. Na-sustain yung bearish ng daily. Then, we go down 1 hour, pataas. So, ito ngayon, pataas siya. Pero sa 4 hours, pababa siya. And yung 1 hour kasi, nasa loob ng 4 hours. So, ibig sabihin, most likely, pagdating dito niyan, pwedeng mangyari pagdating dito niyan, ayan, is mag-join uli siya sa pagbaba ng 4 hours. Ngayon, para mas medyo makita natin, let us go to 4 hours. Lagyan natin ng vertical line. Yan, vertical line dito. Then, baba tayo ng 1 hour from 4 hours to 1 hour. Yan. So, makikita natin ngayon na nagkaroon naman ng drop. And ito ngayon, nagkaroon ng retracement. Yan. Nagre-retrace yung pataas. Yan. Tingnan natin ito sa 4 hours. Balikan natin. So, ayan siya. So, ibig sabihin yung 1 hour, nasa dulo lang nung stochastic na to. Kung tumataas man yung 4 hours, nasa momentum siya ng bumababang 4 hours. So, anong pwedeng masunod? Ang pwedeng masunod ay itong 4 hours. And at the same time, nung nag-price action tayo, again, nahihirapan talagang iyakyat yung ating price. And nagkaroon ng institutional footprints, pullback, and now nandun siya sa bearish fair value gap. Nag-act yung bearish fair value gap as a resistance. Ito ngayon, almost nandito na sa 80. So, posible pa rin na mauntog. Magkaroon ng pagkauntog pa rin. Yan. Until it joins the 4 hours time frame. Then, tingnan natin ng 30 minutes. 30 minutes. So, 30 minutes medyo nag-cross. Ayan. Nag-cross na siya rito. Ayan. So, possible na mangyari to. Ayan, yung pagbaba na yan. Possible to. So, 30 minutes, 15 minutes. So, sa 15 minutes, ayan siya. Nagkakaroon talaga ng momentum na ibaba yung price. Ayan. Kaya lang, parang nagko-consolidate muna siya at the moment. Ito, di ba? Ayan. Nag-pull back. So, wait for another consolidation. Since ang bias ng kanina is nasa bearish. And at the same time, if we're going to look for the 30 minutes, so ayun siya.
Parang bearish din siya. 1 hour. Medyo kumukontra pero yung 4 hours nasa bearish. So, the 4 hours is bearish, 1 hour is medyo may pagkabulis but about to hit yung overbought na to. So, possible na pag ikot nito, ayun, dumiretso siya. So, medyo ito kasing galaw na to, parang nagiging sideways pa lang nito. Ayan. Sideways. So, we wait for this consolidation. Kung mag-break dito sa baba, possible na tumiretso siya sa baba. And at the same time, sa daily natin, kung napanood nyo yung isang video, panoorin nyo yung isang video, ulit-ulitin nyo na lang. So, naglagay tayo ng PIBO from here to here. Tapos, naglagay tayo ng fair value gap na pwedeng balikan. So, if the bias na itong daily is pababa, 4 hours, ayan. So, ganun din, may pagka-bias yung bearish yung 4 hours ng stochastic. And using our PIBO, parang sinasabi natin, nahihintayin natin siya rito. No? Hintayin natin siya dito. So, if it stay above 0.5, bullish pa rin siya. But if it crosses 0.5, medyo parang baka bumalik uli siya. And i-chinek din natin yung COT natin. No? COT is, ayun nga, umangat. Pero mukhang kinakapos, then may mga nakaamba o may nakaantabay na mga short. So, using our stochastic, parang nag-a-align, ano? So, 1 hour, although napaakyat yan, parang mauuntog, 15 minutes. So, ayan, naka-align si 15 minutes. So, since ang 4 hours ay naka-bearish, so we'll wait for the other lower time frame to align para makapag-execute ng trade. Pero di ba nagbigay na ako sa inyo kanina ng position ko dito kanina, and at the moment, eto na siya. Ayan. Eto na. And our position is 0.02. Ayan. Ongoing yan, mate, ongoing. So, I hope na nakakatulong sa inyo yung mga charting natin. And again, thank you very much. So, sana unti-unti magkaroon ng linaw sa inyo. Ulit-ulitin nyo lang yung mga video, especially the playlist. Importante yon. So that pag nagganitong charting, makakasabay kayo ng mga analysis.